At tuloy-tuloy po tayong tumatalakay, bumabalanse dito sa Memo. Mainit na usapin ngayon ang naging tensyon sa Senado matapos ang umano'y tangkang pagsilbi ng ICC arrest warrant kay Ronald De La Rosa na may kasamang kaunting habulan sa hagdanan. From a routine operation, naging katatawanan ng Senado dahil sa mga pangyayari sa mga nakaraang araw. Ngayon, ultimo presidente ay ayaw nang mangialam sa mga pangyayari sa Senado. Siguro sabi niya, kayo-kayo na lang dyan. Oo, manonood na lang ako. Manonood na lang ako, may popcorn pa. At makakasama po natin ngayon sa Memo ang ating pong kaibigan, NBI Director Melvin Matibag. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Corina. Magandang umaga, Willard. Sa lahat po ng tumatangkilik sa Memo. Magandang umaga po, sir. Ayan. Nakatulog po ba kayo, sir? Meron naman po. Meron namang tulog. Paunti-unti. Oh, fresh naman ang itsura niya. Hindi siya haggard. Mas haggard si Senator Bato. Uy, pero may kama daw siya dun. Meron. Eh, ewan ko. Basta may kaya- unan at saka meron siyang kumot. Pwede namang humiram sa detention center sa baba. Kung sakaling wala. Oh, teka muna. What is protective custody? Do you understand it? Well, that is something new to me also. Kasi sa Senado yan. Pero as a lawyer, not as an NBA director, wala po akong recollection that there is a law or public act that says that the Senate can do a protective custody for somebody who's a fugitive from law. Ano po. So, kasi ngayon, as of now, si Senator Bato is considered a fugitive of justice kasi there is a warrant of arrest, a valid warrant of arrest issued by the ICC. Okay, I think what he keeps saying is that that is valid in an international court that does not have jurisdiction over the Philippines. Sabi po niya kagabi, di Corina, sabi niya, kung pumayag tayo na makunin nila si Senador De La Rosa, kaya na rin ng ICC na humuli ng kahit sino as long as it fell under that time that we were members. Sabi ko, oo, pero kapag may nag-file ng complaint. Tama po. Oo. Kasi nasettled na po yan. There is the case of the Supreme Court na sinabi for crimes committed before our withdrawal to membership to the ICC, pwede po ma-prosecute. It's already settled with the Supreme Court. There's a case of Cayetano case na sinasabi na yung mga nagawang krimen na covered ng ICC at that time. At tama po kayo, may nag-file at na-issue ng mandato de arresto, warrant of arrest, applicable pa rin po. So it is applicable kahit na hindi dumaan sa local court? Ano nga ba yung sinabi ni retired Justice Oo. Ascuna kanina? Ang sabi ni Justice Ascuna, mayroon daw provision sa Rome Statute na dadalhin lamang sa local court ang isang dinampot to verify his identity and the nature of charges, not necessarily to invalidate the warrant. Yes. So buhay ang warrant at umiiral. So hindi po ba pwedeng kumuha na lang ng ganyan sa korte dito sa Pilipinas? Kailangan po arrestuhin muna because if you will look at I've seen the warrant of arrest, it's a surrender yung sinasabi. Agree naman po tayo dyan. Actually, there's two school of thought na pwedeng pagtalunan dyan. Not as an NBA director, Ma'am Corina, as a lawyer. So, ang sinasabi kasi doon, merong proceedings yung extradition eh. In this extradition, go through the process to the court. Pero kung surrender, yun na yung siguro doon napapasok, identity lang. Pero that can be done also by the prosecution eh. So when you say prosecution, pwedeng sa Department of Justice, yun po yung pananaw ko rito. But just the same, going back to our mandate is just to enforce the warrant and turn over it to the proper authority. Ayun. So, paano yan? oo. Di standoff yan. Kasi mukhang naninindigan po ang Senado. Well, my understanding is there was a case filed already by the lawyers of Senator Bato, Supreme Court, and yung Supreme Court yan come into play already. So kami po sa law enforcement, hindi namin iniuurong yung pag-aresto, but we will probably on stay put kung ano man yung magiging direction po. And of course, alam nyo naman, ang mandate ko is to arrest, pero of course, I'm under the OJ, tapos Office of the President still. So, we'll look at the direction. There is an interagency coordination on this matter. May PCTC po tayo, may DFA. All of those things shall be considered po. Okay, so it cannot be simultaneous that you also file something in some other court. Well, there is something already in the court. Actually, there are opinions that we can file. We can file a petition for mandamus obligating the Senate to surrender sa amin. Kasi right now, when they declare the protective custody, that was my statement, you're the one in charge
dito kay Senator Bato ngayon. And if there's a competent authority asking na i-produce nyo to, sabihin nyo to, then there should be responsible on that line, along that line, Ma'am Corina. Okay, pero ngayon kayo po'y umatras in deference to the Supreme Court decision. Well, no, hindi po. Wala pa pong ganun. Yung amin pong hindi pag-aresto is out of courtesy doon po sa Senado. Nung nag-declare sila, hindi, kami nang bahala rito. Kami ang may custody sa kanya. So, okay, Senate is a competent authority, although you're not a law enforcement, tas to enforce a warrant of arrest, sige, yun na lang muna. To avoid muna yung mas mainit po ng mga usapan at pagkagulo pa po doon sa Senado. Oo nga, ano? Director Matibag, yung nabanggit ninyo na pagpa-file ng mandamo sa korte, may kasiguruhan na ho ba kung gagawin na po ninyo ito? Well, wala po. Sabi ko na nga ngayon, ang sa amin ngayon, we will defer to the decision of higher authorities sa amin, DOJ, Office of the President, in coordination with other agencies tasked to enforce, to do this. Kagahama na yung PCTC, probably Department of Foreign Affairs. So those are things that we have to consider ngayon. But what I'm saying is, since meron na po court case ngayon, as a matter of practice, and ang tendency ko as a lawyer is I always defer. Pag meron ng kaso sa court, at sabihin ng korte, alam nyo na nga may kaso, bakit nagtuloy-tuloy pa kayo? Bakit hindi nyo na lang inantay? Ganon din po yun nangyari sa Senado na dahil nagsabi sila, protective custody, kung saan man nanggaling po yun, okay, there's a declaration. It's a co-equal body of the executive. I belong to the executive. So we have to somehow respect it po. Kahit wala pa hong lumabas na TRO, Director. Tama po yun. Although dahil walang TRO, technically po, legally, any law enforcement agency, including the NBI, can go to the Senate and arrest him. Ayun. Okay, so ganun din po. So tama yung sinasabi na basta't nakapaloob yung sinasabing krimen, Apo. noong panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC, ay enforceable. Enforceable po. Very clear po. And it's been, it went through the channel, yung paglabas po ng warrant, it went through the channel. Pero siguro po, dahil may Supreme Court, ako po, not as an NBI director again, as a lawyer, siguro po, I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on this matter. Okay. People seem to be making a fuss about the timeline. Kung kayo'y pinapasok ni Senador Tito Soto, nagkaroon ba ng connivance doon sa pagsorpresa? Kailan nyo nalaman na si Senador De La Rosa ay nandoon? Well, I was saying, yung warrant, we were informed the early morning ito pong, we've seen the warrant early morning po ng Monday. So, nangyari po rito nung nagkaroon ng gano'n, we had coordination with sa security, in charge of the security of the Senate. Because we are following up na merong pong session. So, ang logical na gagawin ng law enforcement is, ang pupuntahan niyan, bahay, yun pong kung saan siya nagtatrabaho. So, yun po yung iniisip natin yan. And knowing that there is an issue na titatakil sa Senate, which is yung impeachment ba. So, we're thinking na the impeachment after the voting, it will be transmitted doon. So, pwede na baka dumating siya or anything. So, yung coordination namin doon sa Sergeant at Arms, ginawa po namin yun. And they allowed us to be there. Na kung sakaling dumating, we will serve the warrant kay Senator Bato. So umaabang lang po kayo? Maabang po. There was Nagbabaka no sakali. certainty. Nagbabaka sakali. But there's our intel reports, which I cannot tackle yung buong intel reports na yan, na maaari siyang lumutang po sa Senado. Ayan, okay. So walang koordinasyon kay Tito Sen? I never spoke to Senator Soto. That's for the record. At yan naman din po yung sinabi ko. That's why I am surprised that I was being quoted na nung nag-meeting kami, sinabi ko raw na si Senator Soto kausap. In fact, it was demonstrating na doon pa kumain sa opisina ni Senator Soto yung mga NBI. Those things, hindi po na-report sa akin yan. Pero ang kausap po talaga namin is yung Sergeant at Arms at that time because they're the one in charge of the security of the premises of the Senate. So, sa kanila po yung tamang coordination. And we're allowed access doon po sa premises ng Senado. Ngayon lang po nangyari yan, yung parang habulan, ng, ng ano. But he is considered a fugitive by the ICC. Ngayon po. But he is Actually, even po ang ating pong government because we have a commitment to the international community. Ang argument nila dito is we are no longer member but it was already been settled na itong hinaharap na kaso is nung time na tayo ay miyembro pa. At kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC,
as an democratic country, independent country, we have our international commitment to the international community na kailangan po nating gampanan. And apparently, walang prescription period. Wala pong prescription on that aspect. Basta ang clear lang, there is a cut-off. If you committed a crime, 2019 pababa, when we are a member of the Rome Statute na yan, itong ICC na yan, nakapirma tayo, then we can go. We should be responsive to whatever mandate that is given to us by the ICC. Balita kanina ko rin na, Director, according to an insider information daw ni Senator Antonio Trillanes, susunod nang ma-issuehan daw ng ICC warrant si Senator Bongo. Oh! Oo. So ano ang, kumbaga, magiging hakbang ng otoridad, ng law enforcers para maiwasan na yung ganitong, kumbaga, confusion na nangyari? Well, wala akong information na ganyan, but that is a possibility dahil kasama siya sa inireklamo doon eh. That's why there are questions sa amin on the details o paano dumating yung warrant and all. We are very careful na ipubliko namin ito kasi that is a process at alam nga natin, maaring maulit. So ngayon, ang maganda siguro nga niyan, since nandun dyan sa korte ngayon yan, then probably standards will be set already na makita natin kung paano ano yung proseso para hindi magulo. Actually, di ba, kay dating Pangulong Duterte, medyo magulo, ganyan. Ngayon, eto na yung process, may sinusundan na tayo. We have lesson learned doon sa pangyari doon. So, ginagawa dapat natin yun. Lamang nga, nung piniserve na yung warrant kay Senator Bato, mabilis siya tumakbo. Kaya ganyan. Pinag-uusapan, todo explain po kayo kagabi, doon sa, bakit ba siya nabalian ng daliri? Well, nung pumasok po siya doon sa Ma'am Corina, sa real, nakita nyo, umiyak siya na, nag-wrestling, ako. Tapos sinaktan ako, duguan ako. Sabi niya ganun. Pero I've never seen a video na tinakil siya o ni-wrestling siya. Ang nakita ko lang pong video, hindi wrestling, track and field Yung tumatakbo po siya At nung kaya siya nasugatan, nakita natin, nadapa siya, naitukod niya yung daliri niya. Kaya nga po ako, we have an agreement with the Senate President na we'll do our fact-finding, then we compare. Tingnan natin who are really responsible, sino yung naging overbearing dito, ano po. Kaya ang nire-request ko, ipakita natin yung buong video mula nung pumasok siya, galing sa parking. Kasi ang report po sa akin, babae yung unang nakaharap niya na ahente na tinulak niya nung nagpakilalang NBA. Nagsimula na siyang tumakbo. Nako. Saan po ba galing yung kwento na hindi naman po daw mga NBI ang humahabol sa kanya, kundi mga tauhan daw ng isang senador? Well, meron po akong pina-cut ko po yung video at pina-identify ko sa opisina sino ba yung NBI dyan. Ganito po yun. Si Senator Batoy na ngunguna, kumbaga sa karera, siya po yung unang tumatakbo. May mga kasunod niya, 4 na stop po niya, or Senate stop. Kung nakita niyo, may dala pang maleta, hindi mo ba? I just don't know kung ano nasa loob ng maleta, hindi ba? Pero maleta yon. Ano po? Maaring damit, kasi doon na nga siya matutulog. 3 or 4 meters away, doon pa lang po merong agent. NBI. Yun po yung tinakil niya na babae. Na agent namin. Okay. Opo. Tinakil yung babae. Opo. Nung napakilala na isinalya niya, tinulak niya. Siya ang nagtulak. Siya po. Kasi Ma'am Corina, ang sinasabi nga sa amin, ba't babae kasi nilagay nyo? We are under the assumption na siya, senador, galing siya sa law enforcement, pulisya, so he understand that if there is a valid warrant na gano'n, pinakita sa'yo, may warrant to pares po kayo. Kung ikaw galing sa law enforcement, alam mo naman na, tingnan ko nga, totoo ba to? Valid ba to? Teka muna, tawagin ko yung abogado ko. Ipabasa ko. Hindi po, wala po naging ganun pagkakataon. Dahil tumakbo na po siya. So kaya hindi po siya nasilbihan. Hindi nabasa sa kanya ng maayos po yung mandato de aresto. Okay. Pero, Director, sabi nga po ninyo, para maiwasan na yung ganito na naman, kung sakaling totoo man yung ICC, yung isusunod na si Senador Bongo, or in the future, sino po ang gagawa ng mga rule? Sila rin. Ang Senado rin. Hindi, meron na po tayong rule If there's a warrant of arrest, nandiyan na po, may constitution tayo, meron po mga rules tayo sa rules. We can break entry to any, lalo na kung public places po. But not in the session hall. Actually, pwede pa rin po Kaya lang po, ako mismo, sabi ko, pag doon na session hall, yung magiging point of view na pananaw na ng tao, abusado na yung NBI Kaya po yung sinasabing, ba't hininto nyo nung papasok ng session hall? Kung hinabol naman namin hanggang session hall, tingnan nyo,
dito sa loob ng session hall, ginawa. Kinukontempt na nga po yung mga naghabol eh. Yung naghabulan pa lang sa hallway, kinukontempt na. What more kung pumasok sa loob ng session hall? Pero, ang batas po natin ngayon, pag may warrant of arrest, the law enforcement can enforce it. Even can use even reasonable force pagka meron pong resistance. Yan po yung totoo niyan. Yun po yung pwede natin gawin. Otherwise, kung hindi po natin ma-enforce yung warrant, that is a failure on the police power of the state. And you know that the police power is an inherent power of the state. Yun po yung ano natin yan. It is guaranteed na pwede tayong police power. Kung wala tayong police power ang state natin, it is a breakdown on the law and order. Hindi po, it will set a very, very bad precedent na yung palang mga pwedeng magtago, pag pumunta sa Senado, hindi namin pwedeng habulin. So kung may halimbawa, kriminal, hinahabol namin, nandyan po sa Malaysia Senate, tatakbo siya sa papasok ng Senate meeting, hindi na namin pwedeng habulin. Director, may tuturing niyo ho bang obstruction of justice ang ginawa ng Senado? Well, lumabas po yan. But I've been quiet about it. Pero tinanong mo, ikaw yung una nagtanong publicly sa akin. We are studying it. But from where I'm standing, coming from the position a lawyer, and maybe you can ask mas magagaling na mga abogado at mga si Justice Ascuna probably. Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice. Wala naman pong sinabi kung saan ginawa at kung sino yung pumipigil. Alam mo, the malalaman elements natin are that. yan with finality when the Supreme Court decides. That's correct, Ma'am Corina. Pag meron naman pong pagtatalo at bangga at nag-aaway, palagi naman po ang magiging referee natin ay ang Senado po pala. Ang Supreme Court. Supreme palagi. Court. So Opo. yun ang hinihintay natin. Inaasahan po ba natin na magdedesisyon sila kaagad? Well, I think ang Supreme Court po with this issue, kasi hindi lang po to matter of enforcing a warrant, but hindi lang sa ating yung police power na exercise ng state, but there's the international community is looking at us, that how we will react. So I think ang Supreme Court will always be yung last frontier natin to decide on the matters na medyo malalaki pong issue. And I think they will consider all of these things sa pag-decide po nila at sa mabilis na pag-desisyon po. Ano pong sabi ni BBM? Well, hindi ko po siya kausap per se. I've been reporting to the Secretary of Justice. And yung instruction nga po sa atin is we proceed with care, with caution, na gawin natin po ng mga maayos, parasyado ng maraming gulo. So, kailangan medyo conscious po tayo doon. And that is also the reason why na tayo po nag-decision din na nung nagdeklara ng resolution na ganun po ang Senado, na protective custody nila si Senator Bato, okay, we'll submit to that. But let us remind the Senate na yung responsibility ngayon ay nasa kanila. Okay. Wala na naman tayong oras. May tatanungin ka pa, no? Di bali, sa next guesting, sa On Point. Mamaya na lang pagkatapos. Invite natin Okay. si Director. Maraming salamat sa inyong oras. Si NBI Chief Attorney Melvin Macriban. Salamat po, Ma'am Corina.